Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at yung mga bago po nating viewers ni Capricorn. Tignan po natin kung anong message o makukuha natin ngayon sa pagbasa na to para sa iyo, Capi. We have the Five of Swords, the Nine of Wands, the Six of Swords, the Ten of Cups, the Page of Swords, and the Five of Pentacles. We have the Queen of Cups, the Three of Cups, the Hangman, and the Ace of Pentacles. Bottom niya is the Knight of Cups. Okay, Capi. Yung pinaka sentro ng ating usapan sa araw na ito ay yung Five of Swords. Maraming tumatakbo sa isip mo. Okay, so ngayon, to a point na naguguluhan ka, nakukonfuse ka, na parang gusto mo na minsan, alam mo na yung give up na, ayoko na. Kasi ikaw yung taong palaging kung gaba parang hindi pwedeng hindi mo pag-isipan mabuti yung nangyayari sa'yo ngayon at saka sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. At dahil dyan, the one that's crossing yung itong reading na to is the Nine of Wands. Na tipong ikaw ay sabihin natin na very guarded, no? Yung napaka-protective mo dito sa nangyayari sa yung sitwasyon ngayon. As if, alam mo yung ayaw mong merong ibang makaka-alam o sabihin natin na mag-i-invade itong sa sitwasyon na hinaharap mo ngayon. Or things na parang gusto mong sabihin na just leave me alone. No? Iwanan mo ako. Let me think. Let me have my peace. Ang aking katahimikan para mapag-isipan ko mabuti kung ano yung dapat. Kasi maraming gumugulo sa isipan ko. No? Maraming. Nung nakaraan, in your past, with the Six of Swords, ang gusto mo syempre is maayos ito. Magkaroon ng peaceful reconciliation, magkasundo, mapag-usapan ng tahimik at maayos. Kung gabay pareho kayo, kung ano man ito is something to do with love or sa trabaho o sa pera, gusto mo na masettle, maayos, mabuti. Kung gaba you could do it amicably, no? Yung maging maliwanag o maayos ang pag-uusap. Capi, pasensya na kung maingay yung background kasi umuulan nung habang nire-record ko to.
Pero nakikita ko, no, sa future mo, magiging maligaya ka with the Ten of Cups. Yung hinahanap mong kaligayahan, katahimikan, matutupad, no? It will happen. Kasi dito, makikita mo na kahit napakasimple ng bagay o napakasimple ng buhay na hinaharap mo, makukuha mo yung pagmamahal na yon, yung harmony na yon, yung happiness na yon with your person at sa yung mga bata, with your family. Kung bakit mo makukuha ito is because ang binigay mo ng lakas is yung paninindigan mo sa sarili na magsasabi ako ng kung ano yung talagang nasa damdamin ko. What is my truth? No? Ano ba yung nasa loob ng aking puso o sa aking isipan? Ano ba yung naiisip ko? Ano ba yung talagang nangyari? Ano yung dapat malaman ng person ko? I have to say it. I have to let my person know. Kahit na napaka-blunt nito o napaka-straightforward o napaka-prangka, I have to do it. Doon ko kukunin yung lakas ko para maayos ko kung ano man yung gumugulo sa sitwasyon namin ngayon. Ngayon kasi, ang nangyayari nga is, baka, ang focus kasi is baka, alam mo yung pakiramdam na, pag hindi mo naayos ito, hindi nyo na pag-usapan ng maigi, ng matimtim, ng with all honesty, definitely merong maiiwanan or merong aalis. As if parang wala, hindi ka na bibigyan ng importansya na mai-ignore ka, no? Hindi ka papansinin. As if na parang wala nang makikitang solusyon sa nagiging sitwasyon yung dalawa. And you don't want to focus on that. Kaya nga, ang naisip mo dito, to counter this energy, is to be truthful. Magpakatotoo ka lang. Sabihin ang katotohanan. Kahit masakit, kahit sampal sa mukha, sabi nga nila, no? Smack in your face, or straight to your face. Gagawin mo. Kasi kailangan mo dahil gusto mong maging maayos kayo ng pamilya mo, ng person mo. Okay? Now, yung advice kasi sa'yo is, with the Queen of Cups is, umiral yung pagmamahal. The love that you have for you and for your family, for your person, umiral. No? Maging, ito yung driving force mo para ma-achieve itong Ten of Cups natin. Pero syempre, ang nag-iimpluwensya dito sa nangyayari ngayon with the Three of Cups is you have your friends, no, to help you. I think you once in a while nagko-confront ka sa mga kaibigan mo to get their opinion about things. So, kung anong dapat gawin, anong mangyayari. Sa totoo kasi, minsan talaga we need other people's perspective para makita natin kung ano yung baka hindi natin nakipapansin. Sometimes we are just focused on one aspect but we forgot to look at other things. Yun yung nagiging tulong ng mga kaibigan natin. But of course, the last decision has to be yours. Ikaw pa rin na magde-decide. Okay? So you be very wise in making that decision. Kasi pwede ka nga i-influence nila, but of course, the final say has to be from you. Now, yung hopes and fears mo is the Hangman, which is energy coming from a Pisces. Ang kinakatakot mo dito is baka nga walang mangyari, no? Naka ganyan na lang.
Parang naka-steady lang kayo. Walang movement, walang pangyayari, walang development. Though you wanted to see a different perspective, no, sa sitwasyon nyo, but ang pinakakinakatakutan mo is baka wala. Hindi mangyari ito. Hindi mangyari yung maging maayos o umayos yung sitwasyon. But the outcome, Capricorn, is the Ace of Pentacles, which is a new beginning. Panibagong pag-uumpisa, which is beautiful. Magkakaroon kayo ng panibagong pag-uumpisa. Maybe because you've been very honest with your person. Nagsabi ka talaga eh. If there's something to do with money, yung pamumuhay nyo, then, kasi Pentacles is all about material things. Pagpupundar ng mga material na bagay, something very solid, something that nakikita mo, nakahawakan mo, something that's very tangible. Yun eh. Yun yung magiging outcome o yung magiging pangyayari dahil sa ginawa mo na pagsasabi ng totoo. Kung gaba before, kung may problema ka nga dito, maayos nyo. And you will start all over again trying to your person showing na hindi seryoso ako sa'yo. I mean business pagdating sa'yo. I mean, seryoso ako sa'yo, no? Hindi yung business as in negosyo sa'yo. But sure siya sa'yo. And to prove that is, of course, nag-offer siya ng something, initially a small token, but this is something that you would see na talagang seryoso siya. To make that change, to make that new beginning with you. Okay? Kasi kung ano man to sitwasyon na to, what I'm trying to say, Capricorn, is maayos nyo. Now, the bottom card is the Knight of Cups. So definitely there will be an offer of love. Kung nagkagulo kayo, no, of course sa relationship, pag ganyang may mga hindi pagkakaintindihan, naapektuhan talaga yung damdamin natin sa isa't isa. But since there will be a new beginning, there will be an offer of love na talagang ma-appreciate mo coming from your person. Okay? So, tignan natin, no? Oops. I'll use another deck to clarify. But andito yung Five of Swords. Oops. We have the Queen of Wands. But andito yung Five of Swords. The World. Okay, yung something na nakakagulo sa isipan mo, Capricorn, or maybe in a way nakaapekto sa inyo, is somebody from a fire sign. No, this is Aries, Leo, or Sagittarius. And it is already ending. Nag-end na siya. Natapos na. Kung ito man is a third-party person, kasi andito yung Three of Cups, may third-party na involvement, yung cycle na to is tapos na. Done and over with, no? Because of the World, tinapos na. And that would mean, dahil tapos na to, may bagong pag-umpisa ng cycle. And that is this Ace, the new beginning. That there will be a new offer of love. Kung ito is naging parang fling lang, alam mo yon, yung person mo na-attract lang. Kasi the Queen of Wands is really somebody na very attractive. Tapos na yon, Capricorn. Hindi niya nagagawin yan ulit. Kaya wala ka nang dapat
alam mo yon na maging very protective sa relationship na to. Kasi kung gaba natuto na yung person mo alam niya na. So wala ka nang dapat ipangamba. Wala kang dapat na ikatakot na iiwan ka na lang niya sa ere for this person, the Queen of Wands. Hindi niya gagawin yon. Kasi para sa kanya, ang importante is yung family mo. Yung family niya sa'yo. Kayong dalawa at ang mga bata. Kaya nga, ang sinasabi dito, ang advice is, don't lose that love. Wag mawala yung pag-ibig na yan sa person mo o sa pamilya. Yung love na yun ang magpupush for you to stay together. Okay? So, I hope na nakatulong ito sa'yo, Capricorn. There will be a continuation of this reading. Abangan mo sa susunod kasi sasabihin ko sa'yo kung ano yung susunod na mangyayari dito. Doon sa part 2, doon natin makikita kung ano yung future na hinaharap niyong dalawa. Okay? So, sa ngayon, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.